May the words of my mouth and the meditations of my heart be acceptable to you, our God, our Redeemer, and our strength. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Mga minamahal na kapatid sa pananampalataya kay Kristo Jesus, sa araw na to ay nagdiriwang ang buong simbahan at ang lahat ng mga mananampalatayang Kristiyano ng kapistahan ng Christ the King o ng Kristong Hari. Sa pamagitan ng selebrasyon na ito ay natatapos na naman sa atin ang isang liturgical or church calendar. It is unfortunate na tayo ay nasa pandemya pa rin ngayon. And we cannot still celebrate this wonderful feast day as we used to. Bawal pa rin po kasi ang prosesyon at ang mga malakihang pagtitipon ng mga tao hanggang sa kasalukuyan. Gayunpaman, payak man tayo sa ating mga pagdiriwang, maging lubos nawa ang ating pong mga pangunawa sa kahalagahan ng okasyon na ating ginaganap, ang kapistahan ng Kristong Hari. In today's Gospel, Pilate questions Jesus' identity. Are you the King of the Jews? Sa kwento ni San Juan, Jesus refused to answer Pilate's question directly. To me, Jesus reminds us that our true identity is not about titles, positions, achievements, or even nationality. Paano ba natin tinitignan ang ating masarili at gayon din ang ating kapwa? Natatandaan ko nung minsan ako'y maanyayahang magmisa sa isang tahanan. Alam nyo, doon pa lamang sa labas ng kanilang tahanan hanggang sa loob. Sa mga dingding nito, sa sala, sa kusina, hanggang sa sa hagdanan, ay nakadisplay roon ang napakaraming mga diplomas. Diploma ng mga miyembro ng pamilya. Sa bagay, hindi naman sila nag-iisa sa gayong kalagayan dito sa atin. Sa totoo lang, dito sa atin, sa Pilipinas, we give so much weight to positions and titles. Hindi naman natin tinatanggal sa sino mang magulang ang ikarangal na mapatapos nila ang kanilang anak. Kaya lang, sa totoo lang, sobra tayo magbigay ng pagpapahalaga dito sa ating bansa sa mga posisyon at titulo. The Lord reminds us that a person's true worth lies in who he is and not what he has. Tanungin ko po kayo, sino ang itinuturing natin na king of all plants? The coconut. At alam niyo po ba kung bakit siya ang itinuturing na hari sa lahat ng mga halaman? Not only because the coconut tree is a survivor, but the coconut serves all. It is a tree that is truly giving. Sa kanyang kalagayan, ibinibigay niya ang lahat. At wala ngang natatapon. Yung kanyang katawan, ginagawang coco lumber. Yung kanyang dahon, ginagawa nating mga bubungan. Ginagawa natin yung dahon rin na pambalot ng ating mga kakanin. At yung gitna naman nito, ginagawa nating walis, tingting. Yung kanya naman bunga, well, of course, napakarami. Bukod sa nakakain natin, yung kanyang shell, ginagawa nating bunot. Ginagawa rin naman yung bunga ng coconut na sabon, oil,
Copras, name it, sa kalagayan ng coconut tree. Kung kaya siya itinuturing na hari ay dahil ibinibigay niya ang lahat. It is a giving tree. Let us learn from the coconut that true and generous service is what kings are made of. Any leader who does not serve does not deserve the title nor the position, because true greatness is not in positions nor in titles, but in humility and in service. The sad story of our country is, kung kaya tayo napag-iiwanan sa totoo lang ng ibang mga bansa, dahil ang mga namumuno sa atin ay sarili lang ang iniintindi. Kung kaya napag-iiwanan tayo dahil, yun nga, nakapipili tayo ng mga pangulong hindi karapat-dapat. Hindi ba nga sa ating kasaysayan, may mga pangulo tayong pinalayas at inalis sa kanilang mga pwesto? Meron tayong mga senador at mga kongresistang nakukulong. Nakakahiyaman ito para sa kanila, pero ang ating bansa ang totoong kawawa. Kaya nga sa susunod na halalan, sa susunod na taon, mga kapatid, pumili tayo ng mga totoong maglilingkod at magmamahal sa atin. Hindi yung mga taong ang habol lang ay yung titulo at yung perks that goes with it. Mga taong ang tunay na interes ay yung pribilehiyo ng posisyon at pagkatapos maghahari-harian. Inuulit ko, any leader who does not serve does not deserve the title nor the position, because true and genuine service is what kings are truly made of. Ngayon, balik tayo sa kwento ni San Juan. Nang tanungin ni Pilato si Jesus, "Are you the king of the Jews?" Ang tugon ni Jesus, "Iyan ba ay sinasabi mo sa ganang sarili mo o sinasabi ng iba tungkol sa akin?" Kagaya ng tanong niya na, "Who do you say that I am?" Sino ako sa iyo? Sa gayon rin pong paraan tayong lahat tinatanong ng ating Panginoon ngayon, "Ako ba ay hari sa iyong paniniwala?" This question demands a very personal answer from each and every one of us. Sorry, but I cannot answer that question for you. Ang bawat isa sa atin ay kinakailangan sumagot sa tanong na yon. Sabi nga ng kasabihan, ang utos ng hari hindi mababali. Ang tanong ko ngayon, sa lahat sa atin na naririto, ang kalooban ba ng Diyos ang iyong sinusunod sa buhay mo? Kaninong kagustuhan ba ang madalas na mangyari at maghari? Sa Kanya o ang sa iyo? Alam nyo, isa sa pinakasikat na kanta ni Frank Sinatra ay yung My Way. And I am telling you now, my brothers and sisters, na napakadelikado nitong kantang ito. Bakit? Kung kaya hindi ko pangangahasan kantahin at baka mabaril tayo dito. Pero sinasabi ko pong napakadelikado nitong kantang My Way dahil sa mali ang ipilit natin ang ganang sa atin imbes na ang sa Diyos. It is wrong to insist on our personal ambition
selfish desires, and evil ways. Para panindigan natin ang doing it our way, even if it's against God's way and the Lord's will, ay hindi kailanman po magiging tama. It is pointless for us as Christians to profess that Christ is King if we do not allow Him to somehow give us directions in our life. It is meaningless to proclaim Him as our Lord if we do not follow His will and His biddings. Sa buhay natin ay hindi maaring it's just I, me, and myself that matters, and to hell with others. Ang mahirap sa iba ay puro ako, at ako lang ang importante, at wala nang dapat masunod pang iba. Kahit pa may masaktan, at kahit pa ma-offend ang Diyos. Should this be your case, come judgment time, ay totoong sa abang-aba mo. At sa mga taong ganito, I pray that one day they may wake up from their delusions of grandeur and personal ambition. Life is short, mga kapatid. And it is not just about self-fulfillment and self-gratification. Life, as they say, is self-transcendence, love, and mission. Sabi nga ng isang nabasa ko, kung matalino ka, ika'y hahangaan. Kung mayaman ka, ika'y kaiinggitan. Kung makapangyarihan ka, ika'y katatakutan. Ngunit kung mabait at mabuti ka, ikaw ay mamahalin. The choice is ours to make. We can have it our way and face the fatal consequences of it, or we can have it God's ways, faithfully obeying His will, and receive blessings and salvation. Jesus Christ is our true and only King. Siya lamang po ang totoo at ang siyang tunay na hari nating lahat. Many years ago, I was still a priest sa Balingasa then, when a member of the parish, isang miyembro ng parokya ang lumapit sa akin at nagtanong, Father, kailangan ko po kasing pumunta sa Christ the King Seminary. At dahil meron akong isang kaibigang naroroon na nagpapari at gusto akong makita. Kararating lang po galing probinsya. So, sabi ko sa kanya, I gave him directions. Sumakay ka coming from here. Doon kasi yun sa E. Rodriguez, no? Sabi ko, sumakay ka sa A. Bonifacio. Bumaba ka sa Mayon, then from Mayon, sumakay ka ng jeep papuntang Canloon. It will bring you up hanggang sa Rotonda, and from Rotonda, sumakay ka ng either Kamuning or jeep na papuntang Cubao. Tapos, makalampas mo ng St. Luke's Hospital. It used to be called St. Luke's Hospital then, now it's St. Luke's Medical Center. Makalampas mo ka ko ng St. Luke's Hospital at ng Trinity College, ay makikita mo na ang Christ the King Seminary. Lumipas sa mga sandali at maya-maya ay nakatanggap ako ng tawag mula sa kanya. At ang sabi niya sa akin ay, Father, nakita ko na ang Burger King, ang Tapa King, ang Goto King, pati ang Chow King, pero hindi ko makita ang Christ the King. At natawa ako sa kanya. Kung kaya ang naging tanong ko sa kanya ay, sigurado ka bang Christ the King ang iyong
hinahanap. Baka naman kaya hindi natin po makita ang Kristong Hari, mga kapatid, ay dahil sa iba ang ating mga priorities. What are we living for? Ano po ba ang agenda natin sa ating buhay? Just for yourself? There must be something or someone aside from ourselves to live for. No? Otherwise, if we are just living just for ourselves, we end up selfish, self-centered, and miserable in our life, and surely in the life to come as well. Unless and until we live for something or someone greater than ourselves, we will not know what life is all about. The kingdom of God is not something territorial. It is the presence of God in our life. The presence of the values of the kingdom like peace, justice, love in our midst. What have we done to spread the presence of God in our life? Have we done any? And in the life of others, has the world become less angrier, less pained, less dirtier because of you as Christ's servant? And now, as the song goes, the end is near. And indeed, all of us will be facing our final curtains. My only wish is that, nawa po when that time comes, whenever that would be, nawa po none of us would boastfully claim that we did it our way. But instead, in all humility, may we say, we did it in our King's way, the God's way. So, tanong ko sa inyo mga kapatid, do you want to serve Christ the King? Because if you do, then resign. Yes, resign from being the king of your life. Resign from the values and deeds that run contrary to His kingdom. Resign from worldly kings you have made for yourself, from worldly kingdoms and conquests that hinders you from His kingdom. Resign now and sign up for duty for Christ the King. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.